I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. First time mong magbuhat? Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa gym. Para sa iyo ang videong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. At tumatanggap din ako ng online coaching. Kung interesado ka, message mo lang ako sa Facebook. Thank you. Una, huwag kang mahihiya kung maabutan mo man na puro malalaki ang nasa loob ng gym. Tandaan nyo, nagsimula din ang mga yan ng baguhan. Walang alam, payat o mataba din ang mga yan dati. At saka, sa una lang naman ang mahihiya ka sa gym. Dahil kapag nalagpasan mo ang araw na yan, pagbalik mo ulit, sigurado ako hindi ka na mahihiya. Dahil kabisado mo na ang loob ng gym. At tama itong ginawa mo. Nanood ka muna ng vlog ko. Para pagpasok mo ng gym, hindi ka magmumukhang baguhan. Dahil alam mo na agad ang mga gagawin mo eh. Dahil baguhan ka pa lamang, sa loob ng isang linggo, 4 na beses ka lang muna magbuhat. At hindi ito dapat magkakasunod na araw. Halimbawa, Monday, Wednesday, Friday, at Sunday. Ang mga araw na yan, dyan ka lang pupunta ng gym. Sa 4 na araw din yan, wala ka munang susundin na workout program. Ang gagawin mo sa 4 na araw ay familiarization. Sa makatuwid, gagawin mo lahat o gagamitin mo lahat ng gym equipments. Siyempre, hindi mo magagawa lahat yan ng isang araw lamang. Kaya, hahatiin mo ito. Maaaring sa Lunes at Biyernes ay chest, back at shoulder ang gagawin mo. Kapag Miyerkules at Linggo, legs, arms, at abs. Kahit hindi magkakasunod ang gagawin mo, okay lang. Basta kung ano yung available na equipment sa gym, yun ang gawin mo. Sa unang 4 na araw mo sa gym, 3 hanggang 4 na exercise lang ang gawin sa bawat muscle group. Na 1 hanggang 2 sets at 10 reps sa bawat exercise. Lapitan mo agad yung instructor dahil karamihan sa mga gym, libre lang naman nilang tinuturuan ang mga baguhan kung basic lang naman ang mga exercises. Kung paano gawin ang isang exercise at kung paano ito i-execute. Dahil hindi ko naman maituturo sa inyo lahat yan ng isang bagsakan lang. Basta tandaan nyo, gawin ninyo ang mga exercises ng full range of motion o sagad sa taas at ganun din sa pagbaba. Kontrolin ang bawat pagkalaw, huwag bara-bara. At dapat magaan lang muna ang buhatin upang madali nyong matutunan yung bawat exercise at proper execution nito. Kung duda kayo sa itinuturo ni instructor, i-comment nyo sa baba at itatama natin kung may pagkakamali man. Isang madali ang tip lang. Sa mga chest workout, dapat laging naka-chest out. Ganon din sa back at shoulder. Dapat sa siko kayo kumuha ng lakas. Sa legs, dapat laging naka-arch ang lower back, lalo na sa squat. Sa bicep at triceps, dapat laging full range of motion. Sa 4 na araw din yan, huwag nyo munang pahirapan masyado ang inyong sarili. Bukod sa magaan muna ang buhatin, 1 oras na pagbubuhat ay sapat na. Kabisaduhin ang mga gamit sa gym. Kung anong muscle ba ang tinatamaan nito. Mag-observe, magtanong sa mga instructor. At kapag nalagpasan nyo ang 4 na araw na yan,
dito na kayo magkakaroon ng sarili nyong workout program. Ang workout program, mga kaprakti, na baguhan ay ang mga plano, gabay, routine na gagawin nyo sa gym. Bawat isa ay magkakaiba ng workout program dahil magkakaiba rin tayo ng body goal, trabaho, kung gaano ka ka-active o ka-busy sa buhay, at lifestyle. Pero ipagpalagay na natin na ikaw ay isang ordinaryong tao na hindi mahirap ang trabaho at maluwag din ang iyong oras sa pagbubuhat at nasa 20 to 35 years old ka lang. Bibigyan kita ng sample workout program for beginners. Tandaan nyo, ito ay isang sample lamang. Kung kaya nyo ng 5 times a week o 6 times a week, pwede. Basta ang mahalaga, matrain nyo ang bawat muscle group ng 2 beses kada linggo. Gaya sa binigay kong sample, mapapansin na kung ano yung workout program mo noong Lunes, uulitin mo lang ito sa Huwebes. At yung workout program mo ng Martes, uulitin ulit sa araw ng Sabado. Sa ganitong paraan, 2 beses mong matitrain ang bawat muscle group. At dahil beginners ka, dapat nasa 1 oras lang ang itatagal mo sa gym. Sa totoo lang, kahit matagal ka nang nagbubuhat, dapat talaga nasa 1 oras lang ang itinatagal natin sa gym. Ito ay upang hindi tayo ma-overtrain. Dahil kapag nasobrahan ka sa buhat, tataas ang cortisol. Isang hormone kung saan minamanage nito ang stress. Kaya tinatawag din itong stress hormone. At nangyayari yan kapag napagod ka ng husto. Ang resulta, mabagal ang paglaki ng muscle. O baka mamaya, wala talagang paglaki ito dahil na-overtrain. At dahil naglalaro ka lang sa 1 oras sa gym, i-train mo ang mga big muscles gaya ng chest, back, at legs ng 3 exercises lamang at 3 sets at 10 reps kada exercise. Sa mga small muscles gaya ng shoulder, triceps, biceps, at abs, 2 exercises lamang na 3 sets at 10 reps. Kung ikaw ay payat, mag-calorie surplus ka ng 200 hanggang 300 calories kada araw. I-prioridad ang protein, gaya ng itlog, manok, isda, baka, at pork. Kung mataba ka naman, mag-calorie deficit ka ng 100 calories lang. Ibig sabihin, konting pagbabawas lang ng kakainin. Muli, dapat mataas din ang pagkonsumo mo ng protina upang habang nawawala yung body fats mo, lumalaki naman ang iyong muscle. O paano mga kaprakti? Sana'y nakatulong sa inyo ang video ito na siyang unang hakbang para sa pagbabago ng inyong katawan. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! My phone and trends, I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to